Nagkakahamunan na nga po itong US at China ng kanilang kahandaan sa giyera. Ito ay matapos na maglabas po ng anunsyo itong China na handa silang makipaggera sa US mapa economic, trade at mapagera man. At agad naman nag-response itong US ng kanila ring kahandaan sa kanilang pakikipagtapat o tunggali sa gera. Ito ay pinahayag mismo ng kanilang Secretary of Defense ng US. Magandang gabi po, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po ulit dito sa Friendly Talk TV. At itong topic natin ngayon ay itong nagkakahamunan na po ng kahandaan sa pagkakaroon ng gera o posibilidad na World War III dito po sa pagitan ng US at China. Okay, ito po ay sa huling pahayag po netong China, itong Chinese Ministry ng Foreign Affairs has promised that China will fight to the end with the US in a tariff war. Doon po talaga ito nagugat doon sa ipinataw ni Donald Trump na taripa dito sa China, na napakalaki pong taripa ang pinataw ng US. Trade war or any other war. Ibig sabihin kahit pa yung military war ay nagpahayag itong China. Alam naman po natin itong China ay meron silang strategy na gusto nila ipakita sa buong mundo, sa global, na isa na rin sila sa powerful at gusto nilang tapatan itong US. Marking China's strongest rhetoric on US President Donald Trump since he entered the White House. Medyo talaga itong pahayag ni Donald Trump dahil alam naman natin na itong si Donald Trump ay isang successful na negosyante at meron siyang polisiya, kaya nga siya nanalo. Meron siyang polisiya na America First, at ito nga ang isa sa mga gusto niyang ipatupad. Kaya maraming tinamaan at maraming naapektuhan dito sa ginagawang hakbang ngayon ni Donald Trump. Europa, Canada at ang mga karatig nilang bansa gaya ng Mexico ay Brazil ay hindi rin nakalusot dito kay Donald Trump sa mga ginagawa niyang pagbabago sa kanyang administrasyon. Okay, pakinggan po natin itong news. Galing po ito dito sa Net25. Ito ay may kaugnayan dito sa ating topic. At bago po natin to bigyan ng reaksyon at komento, Sinabi ni Defense Secretary Pete Hegseth na handa ang Estados Unidos na makidigma sa China. Kasunod ito ng komento ng Chinese Embassy sa US sa X, dating Twitter, na nagsasabing kung digma
naman ang gusto ng Estados Unidos, maging ito man ay isang tariff war o anumang uri pa ng digmaan. Handa ang China na lumaban hanggang sa huli. Depensa pa ng Pentagon Chief. Kaya nga raw isinasaayos muli ng US ang military nito ay dahil nais ng Estados Unidos na pigilan ang digmaan sa mga Chinese o kung sino man. Nauunawaan rin anya ng Pangulo na ang kapayapaan ay dumarating sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Binigyan din ni Hegseth na bilang US Secretary of Defense ay trabaho nitong siguraduhing handa ang Estados Unidos sa digmaan. Kailangan anyang gastusan ang depensa at mga armas sa Indo-Pacific at ito anya ay isang bagay na Yun po, narinig nyo ang sinabi. Ito ay galing doon sa Pentagon sa US na handang gastusan ng Amerika itong Indo-Pacific sa depensa dahil nga kinakailangan kung sakaling itong mapanglinglang na China ay talagang buo ang loob na hamunin itong US ng isang madugong gera. At ang US po ay naghahanda na palakasin ang mga kaalyadong bansa dito sa Indo-Pacific. At unang-una na po tayo dyan dahil yung mga missile po ng US ay nasa atin pa. At ito ay madaragdagan pa dahil ito ang napipisil na bilhin ng ating gobyerno, yung Typhoon missile at saka yung mga defense missile, yung kanilang mga short range missile. Okay. gusto niyang pinagtutuunan ng pansin. So yan po yung balita na itong China ay hindi lang sa tariff nakahanda ang kanilang alitan dito sa US, maging sa ang klase man daw ng gera, diba? Ang tensyon na nahamon sa pagitan ng China at Estados Unidos ay may maraming pinag-ugatan, pero ang pinakapunot dulo ay yung pagtataas ng taripa nito ni administrasyon ni Donald Trump. Bukod pa sa mga nakaraan, yung tensyon sa Taiwan. Okay, iisa-isahin po natin yan, yung mga pinag-ugatan. Okay, at ang mga ito ay nagsimula sa iba't ibang issue. Okay, na may kinalaman sa politika, ekonomiya, at sa seguridad, o yung territorial. At yung mga alitan dyan, unang-una dyan yung South China Sea at yung mga territorial na alitan, yung dito sa West Philippine Sea, sa Taiwan, at sa mga bansang nasasakop ng Indo-Pacific, gaya na itong sa may Australia at New Zealand, maging sa Japan. Marami pong pinag-uugatan to. Kaya itong US ay nagbigay sa atin ng assurance na tayo ay kanilang palalakasin, yung Indo-Pacific. Siyempre pag minention yan, ito last year pa to, late November, pero ito po yung unang pinahayag ni Defense Secretary Lloyd Austin, kaya Secretary of Defense Gilbert Chodoro. Kung matatanda nyo, itong US ay nagbigay na ng karagdagan T-12, yung unmanned surface vessel sa Pilipinas. Ginagamit po ito ng Philippine Navy. Okay, at yun po ay nadagdagan pa. At itong T-12 unmanned surface vessel anya ay asahan na mas marami pang ganitong uri ng vessel ang maipapaabot sa mga susunod na buwan.
o araw. Ang naturang US asset ay pinagkaloob sa pamamagitan ng US Foreign Ministry Financing Initiative. Binigyan din ni Austin, Secretary Austin, ang mga kagamitang pangdagat na ito ay makakatulong sa Pilipinas na protektahan ang karagatan at ang ating soberanya. Excuse me po. Lalong-lalo na po yung ating exclusive economic zone, yung EEZ, sa West Philippine Sea. At ano ba itong mga pinagtugatan na ito ng away o sigalot na itong China at US? Hindi lang po ito sa yung kasi itong si Donald Trump bagong pasok pa lang na administrasyon. Yung unang-una dyan, yung dito sa South China Sea, West Philippine Sea, yung alitan sa mga teritoryo. Isa sa pinaka-controversial dyan, yung issue sa pagitan ng China at US ay ang South China Sea nga, kung saan ang China ay nagsasabing may karapatan silang kontrolin. Ito talaga yung gustong mangyari ng China, kontrolin yung buong South China Sea. Kung tawagin natin ay Indo-Pacific sa buong karagatan, dahil ito po yung trade, entry and exit point ng mga cargo vessel na papasok at palabas ng Asia papunta ng US at ng Europa. So ang US, ang stand ng US dito ay yung freedom of navigation. Ngunit etong China ay gusto nilang angkinin to dahil magpapataw ito ng mga taripa sa mga sino mang papasok o sino mang dadaan dito sa karagatan na to. Pangalawa, itong issue sa Taiwan. Alam po natin na ito talaga hindi binibitawan to ng US. Ang Taiwan ay isang mainland China daw na itinuturing ng Beijing. Ngunit etong Taiwan po ay meron silang tinatawag na democratic o demokratikong gobyerno. Okay, yung sistema nila sa gobyerno ay demokratiko. At ang gusto ng China ay yung maging one China policy. Kung ano yung batas ng mainland, yun din ang magiging batas dito sa Taiwan. At alam naman natin itong China ay komunistang bansa to. Okay, at sumunod dyan yung pagpapalakas ng militar o yung pagtatangkang dominasyon o yung dominante sa Asia Pasipiko, gaya ng ginagawa ng China, yung pagtatayo ng mga artificial na isla para patayuan nila ng mga military camp. Okay, sa pamamagitan ng modernisasyon sa kanilang sandatahang lakas. Okay, natatakot ang US at mga kaalyado nitong bansa gaya natin at ng Japan na unti-unti ng pinapagawaan ng China at nilalawakan nila yung kanilang impluwensya. Yung agresibo nilang panghaharas ay ginagawa nila upang mataboy tayo at makapagbakod o makagawa ng kanilang isla para patayuan ng military camp. Ganyan ang ginagawa ng China. Tatakutin nila, hamunin, at pagka umatras saka sila magtatayo. Inuunti-unti nila. Hindi man bagamat hindi man sila nagsisimula ng gera, dahil alam natin na takot rin tong China, ay ginagawa naman nila na unti-unti tayong itaboy kasabay ng pananakot at kasabay ng pagtatayo ng kanilang mga artificial island na labag po sa international law. Bilang reaksyon, pinapalakas ng US ang kanilang mga alyansa sa Asia tulad ng Japan, South Korea, Australia, at nagtutulungan sila upang pigilan ang pagdami ng impluwensya ng China.
maging dito sa ating bansa sa Pilipinas. Kaya nga ang US ay nagpapadala ng mga financial support sa ating militar at nagpapadala ng kanilang mga makabagong missile system, defense system, at ang kanila ring mga radar system ay pinapadala nila dito sa atin. Sumunod dyan yung war trade o yung trade war o ekonomiyang alitan, dahil nga alam naman natin na itong si Donald Trump, isa sa mga pangunahing pinagmula ng tensyon ay ang US ay nag-akusa sa China ng hindi makatarungang kalakalan o yung intellectual property theft, di ba? Inakusahan nga nila itong China ng US na nang iispiya at kinokopya yung mga importanteng dokumento o asset ng US at kanila itong pinag-aaralan. Itong China na to ay talagang matindi to. Gusto nito sila yung maging powerful sa buong mundo. Gusto nilang lampasan ng US. Pero ang US ay hindi nila magagawa yon dahil ang US po, malawak ang impluwensya ng US. Hindi katulad ng China na dahil sila ay komunista, ilang komunistang bansa lang ang kanilang nagiging kaalyado. Yung iba pa nga ay hindi nila kaalyado. Okay, at yung maging dito sa human rights issue ay meron din pinagugatan itong China at saka yung US, yung sa Uyghur Muslim minority. At yung global influence o yung geopolitical na kompetisyon. Gusto nga ng China na mangibabaw sila dito sa US sa global leadership. So ayun po yung mga pinag-ugatan netong alitan ng US at ng China. At tingin ko itong paghahamon nito ng China sa US ay hindi nila kayang seryosohin. Okay, dahil hindi naman nila pangungunahan ng gera. Okay, hindi katulad noon ng World War II ng sinabi ni Hitler na i-invade niya ang buong Europa, ay talagang tinutuon ni Hitler. Hindi katulad nitong China, puro pananakot at gagawin nila inuunti-unti nila yung mga tawag dito, yung mga territory ng mga maliliit na bansa na gusto nilang maimpluwensyahan at sakupin. So sa pangkalahatan, ang tensyon sa pagitan ng China at ng US ay bunga ng isang komplikadong mga issue na may kinalaman, unang-una sa seguridad, pangalawa ekonomiya, at ang uli yung politika. Habang ang dalawang bansa ay may mga interes at pananaw na magkaiba, malayong malayo yung kanilang pananaw. Ang US po ay masasabi nating demokratiko ang kanilang pananaw, samantalang etong China ay komunista. Gusto nilang pag nasakop nila ang buong mundo, gusto nilang yung batas nila o yung kanilang impluwensya, yung kanilang batas ang masusunod. Yun ang nakakatakot dito. Kaya hindi papayag ang US sa ganitong sistema ng China. Okay? So may mga hakbang din naman na ginagawa upang magtaguyod ng diplomasya para maayos at maiwasan ng mga direktang kaguluhan. Ngunit patuloy na mataas po ang tensyon dahil nga po hindi nagustuhan ng China yung taripa na ipinataw sa kanila ng US. At itong pagpasok nga ni Donald Trump
ayan talaga ang kanyang mga pinagtutuunan ng pansin dahil nga yung mga electric vehicle na pumapasok sa US ay tingin ko yun ang tinatarget ng administrasyon Trump na mabigyan ng mataas na taripa. So ang ganti netong China, tataasan din daw nila yung mga taripa. At kung matatandaan nyo, yung company na TikTok tinanggal na, diba, tinanggal po ng US dahil nga po at galing ito po ay China ang nagmamay-ari. So yun lang po ang aking reaksyon at komento dito sa nangyayaring tensyon sa pagitan nitong China at ng US, na hinamon ng China itong US na hindi lang tarif war trade, maging saan man daw antas ng gera ay nakahanda na daw silang sagupain itong US. At agad naman tinugunan din ng US at sinabing sila man ay nakahanda rin, kaya nga pinapalakas at pinagtutuunan nila ng pansin ang kanilang depensa dito sa Indo-Pacific ng US at popondohan nila ng malaking halaga ang global military influence ng US. So kayo po, ano po sa palagay nyo ang kahihinatnan neto? Kaya ba talaga ng China at yung kanilang mga binitawang salita ay kaya ba nilang panindigan, o strategy lang nila ito para maunti-unti nilang masakop yung mga maliliit na bansa? Okay, kung kayo po ay may iba ring pananaw dito sa ating pinag-uusapan, o meron din kayong ibang gustong iparating, comment down below na lamang po. At muli po, humingi po ako ng pabor, paki-like, share, and subscribe ng Friendly Talk TV para po sa ating tuloy-tuloy na kwentuhan at usapan sa mga nagaganap dito sa ating bansa. Marami pong salamat ulit at God bless to all.